Sir, nakikilala mo ba siya? Siya ba yung asawa mo? Yes, sir. Makalipas ang 4 na araw na pagkawala, natagpo ang nakabaon sa lupa at naaagnas ang bangkay ni Dr. Maria Vicenta o Marivic Tello umaga noong 27 ng Hulyo. Naging palaisipan sa kanyang pamilya at sa mga pulis kung sino ang nasa likod ng malagim na krimen. Ayon sa sekretarya ng asosasyon na kinabibilangan ni Dr. Tello na si Nasruddin Endayla alias Nadine, may nakaalitan sa telepono ang doktora bago ito natagpo ang wala ng buhay. May tumawag po sa kanya habang kumakain kami. Tapos, bigla po siyang nagalit. Hello? Bastos ka! Ang kapal na mukha mo. Subukan mong magpakita sa akin, ipapa-aresto kita. Hayop! Dok, okay lang po kayo? Mauna na ako. Dok, paano po itong pagkain niyo? Ubusin niyo muna. Ayun na yan. Ingat kayo, Dok, ha? Pag-uwi. May nambabastos daw sa phone niya, tapos bigla lang siya nagpaalam. Umuwi na po siya kaagad. Pero ilang oras lang ang lumipas matapos mahukay ang katawan ng biktima. Positive. Isang revelasyon ang ibinunyag ng mismong sekretarya na naunang nagbigay ng pahayag na may kagalit si Dr. Tello. Amin po ako sa nagawa kong krimen. Ako po yung pumatay kay Dr. Tello. Sumuko sa mga pulis si Nasruddin Endayla alias Nadine, 41 taong gulang. Itong suspect natin, sumurrender po sa Police Station 2. Sa isang press conference, inamin ni Nadine na siya ang pumaslang kay Dr. Tello. Tulong sa akin para gawin yun ay yung baka doon yung ibang pera ginamit ko. So hindi ko na napalampas yun. Umamin siya sa media and then he executed his extrajudicial confession with the assistance of a lawyer of his own choice. Sa ibinigay na salaysay ni Nadine sa mga pulis, ilang oras makaraang pumasok sa gusali si Dr. Marivic noong 23 ng Hulyo, pinagalitan siya ng biktima dahil sa umano'y nawawalang pera ng asosasyon. Dok, may problema po ba? Bakit kulang ng 20,000 ang pondo ng asosasyon? Kasi Dok, may mga members sa association yung hindi pa nagre-remit ng contribution nila. Katulad ni Dr. Olarte, hindi pa po siya nagbibigay. Tinawagan ko ng lahat ang nasa listahan. Nag-confirm sila. Binigay na nila ang contribution sa'yo. Ay Dok, hindi po totoo yan. Saan mo dinala ang pera ng asosasyon? Ay mawalang galang na po, Dok. Sa tagal ko po dito sa hospital, kahit kailan, hindi po pumasok sa isip ko yung manloko at mangupit sa mga doktor dito. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung tapang mo. Pagkatapos ng lahat, Malinis po yung konsensya ko, Dok. makikita natin yan pagkatapos ng audit. Pinagalitan daw siya ni Doc at pinagbintangan na nagnakaw na I think 20,000 pesos. Makalipas ang ilang oras, ayon sa suspect, habang nagpapahinga si doktora, doon na niya nagawa ang krimen. According to him, nagpapahinga si doktora nung ginawa niya yung crime. The term ngayon, then I did it.
Matapos paluin sa ulo gamit ang isang martilyo, nagawa pang sakalin ni Nadine ang doktora. After niyang pukpukin, according to him, sinakal niya si ma'am. Nakatalikod si ma'am according to him, nung nagpapahinga Mang Rod, pahiram po ako ng pala sana. Para saan? Ililipat ko lang po ng ibang pwesto yung mga tanglad ni Dr. Telio. Ano ba? Oh. Balik mo agad, ha? Opo, salamat po. At nang mawala ng malay ang biktima, doon na siya binuhat at inilibing ng suspect sa bakanteng lote sa gilid ng gusali ng kanilang opisina. Magaling ang pagkatago, ma'am. Ang lupa is kulay brown, then nahaluan ng medyo puti, and then yung tambak ng basura na naka-arrange yung puno ng saging at saka yung kahoy na pinagpuputol. Alas 3 ng hapon ng parehong araw, nakunan pa ng CCTV ang paglabas sa gusali ng suspect na si Nadine. Yung nagtulak sa akin para gawin yun ay yung baka doon yung ibang pera ginamit ko. So hindi ko na napalampas yun. Matapos ang kanyang ginawang pag-amin sa krimen, itinuro ni Nadine sa mga pulis kung saan niya itinago ang mga gamit ng biktima. May mga recover po na personal belongings ni Doktora. Doon po malapit sa bahay ng suspect sa may septic tank. At siya rin po nagturo nun na doon niya tinago. Yung bag niya nandoon. Yung wallet, IDs, cellphone, nandun po. Natuntun din ng mga pulis ang murder weapon na ginamit ng suspect. Sa investigasyon ng mga pulis, galit ang nakita nilang motibo ng suspect kaya niya nagawa ang krimen. Ang nakita naming motibo is personal na alitan ng dalawa. Kasi nga pinagbibintangan daw, according to him, pinagalitan siya ni Doktora. Sinampahan ng kasong murder ang suspect na si Nasruddin Endaila alias Nadine. Habang buhay na pagkakakulong ang parusa sakaling mapatunayan ng korte na siya ay nagkasala. Nasa police station to custodial facility siya. Na-file na po yung complaint kahapon sa fiscal's office sa kasong murder against the suspect. Through inquest proceeding po. Malaki ang panghihinayang ni Colonel Telio sa maaga at biglaang pagkawala ng pinakamamahal na asawa. Nakikita ko na maraming nagmamahal sa kanya. Nakikita ko sa mga tao. There is still love dahil sa expression of sympathy, condolence to my family. Umaasa sila na mabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Dr. Marivic sa lalong madaling panahon. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.